Wala po kaming i-introduce po sa inyo na politiko. Ni ang simbahang ito hindi namin i-introduce. Ang ini-introduce namin at ipinakikilala sa inyo ay ang Kristong napako sa krus at nagmahal sa iyo. Sa ika-4 na pagkakataon, tayo po ay makakapagpatuloy sa evangelism sa biyaya ng Panginoon at ipinapasulat natin ang kanilang mga detalye, ang kanilang pangalan, contact number, address para pwede rin naman silang balikan, i-follow up o i-Bible study. Ang sabi diyan, Jesus said unto him, I am the way. Bakit sinabi niya, I am the way? Jesus is the way because all human beings are spiritually departed. Oo, kaya si Kristo po ang daan, sabi niya, I am the way, kasi hiwalay po tayo sa Diyos. Hindi natin alam yung daan patungo sa langit. Maraming mga tao na kung saan-saan na lang umaanib sa relihiyon. Kapag napunta sa isang lugar na bahaginan, anib sila sa relihiyon, anib dito sa kabila. Alam po ninyo, maging kaanib ka man ng lahat ng relihiyon sa mundo, kapag wala kang Kristo, hindi makapagliligtas ang relihiyon sa'yo. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, Jesus said unto him, I am the way. Hindi naman walang is, oh. Ibig sabihin singular. Kaya sabi ko po sa inyo, kahit ang simbahang ito ay hindi kayang magligtas ng kaluluwa mo, kundi si Jesus Christ lamang po. Hindi ko po kayo kukunin sa relihiyon ninyo kung ano man po kayong meron. Kung ikaw man ay INC, ikaw ay Catholic, ikaw ay Mormons, ikaw ay Saksi ni Jehovah, anything, ikaw man ay Muslim, ikaw ay tawag nito yung MCGI, hindi ko po kayo kukunin diyan. Pero nais ko po sana at aming panalangin na bago kayo lumabas ng bahay-sambahang ito, makilala nyo ng totoo si Jesus Christ. Now, kung maguguluhan kayo, pastor, ang dami po kasing relihiyon eh. Hindi ko mabilang sa aking daliri. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Di ba may pwede kayo magtanong sa akin nun eh. Sasabihin ng grupo na ganito, pag umanib ka sa amin, magiging mayaman ka. Pupunta ka sa langit, pagka pumasok ka sa pintuan sa amin, ligtas ka. Wala naman siguro relihiyon magsasabing, pag umanib ka sa amin, punta ka sa impyerno. Wala siguro, di ba? Pag umanib ka sa amin, mababaliw ka. Wala siguro. Pero kung magtatanong ka, pastor, ano ba talaga ang totoo? Ang simple lang ng sagot, ang totoo ay si Kristo. Di ba sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth. So kung naghahanap ka ng katotohanan, kay Kristo mo yan masusumpungan. Ako nga, pwede pa ako magsinungaling eh. Pero si Kristo ang katotohanan. Kaya wala po kami, tulad ng sinabi ko kanina, wala po kaming i-introduce po sa inyo na politiko. Ni ang simbahang ito hindi namin i-introduce. Ang ini-introduce namin at ipinakikilala sa inyo ay ang Kristong napako sa krus at nagmahal sa iyo. Itinataas ko ang kamay ko ngayon kasi nakita ko ang pangangailangan ko. Nais ko pong tanggapin si Kristo sa aking puso. Meron po ba? Pakitaas ng kamay. Huwag po kayong mahiya. O, may isa, may dalawa, may tatlo. Sino ang kasunod? May lima. Sino ang kasunod? Anim. At pinanghahawakan ko po ang iyong pangako na kung ang sino man ay sasampalataya sa iyong pangalan, kailanman ay hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. At ito na po lahat ng nakapakinig ng salita ng Diyos at nabahaginan ng Biblia at ng mga groceries. Ito na po ang mga bunga ng inyong pagtuwang sa gawain ng Panginoon. Mali nga ba talaga ang sinner's prayer o ang pagsunod sa panalangin? At yan nga ba ay makakapagligtas ng kaluluwa? Para po sa mga nagtatanong at naguguluhan, yan po ay hindi mali. At hindi rin naman yan ang makakapagligtas ng kaluluwa ng tao. Yan po ay isang gabay lamang. Gabay dahil hindi natin tiyak ang ating mga naimbitahan kung alam ba nila ang kaparaanan ng paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dahil sa kanilang pagsunod sa panalangin, hindi natin alam isa sa kanila ay kinakausap na ng banal na spirito. At doon sa pagkakataong yon ay doon nila inilagak ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At bakit hindi ito ang makakapagligtas? Dahil kahit na lahat ng yan ay sumunod sa panalangin, pero hindi naman totoo sa kanilang puso ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay baliwala po ang lahat ng kanilang pagsunod sa panalangin. Dahil ang tunay na makakapagligtas sa tao, kung sila ay tunay na sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan man ay sa pagsunod sa panalangin o kahit pa yan ay dilat at nagmumuni-muni at na-realize niya na kailangan niya ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, at sinampalatayanan niya iyon,
ay magkakaroon siya ng kaligtasan. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Yan po ang kaparaanan ng kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Yung ating sampalatayanan ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa ating nguso, kundi sa puso. At kahit pa ilang beses mo nang sinasabi na sinampalatayanan mo ng Panginoong Jesucristo, pero hindi naman totoo sa iyong puso, hindi yan ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Dahil ang tunay na pagtanggap sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay merong po yung kabaguhan sa iyong pagkatao. Makikita yan sa iyong pag-uugali, kung paano ang pamumuhay mo dati na hindi mo na ginagawa ngayon dahil meron ka ng Kristong tinanggap sa iyong buhay. At sa lahat ng yan, ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung sila bang lahat ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.